Ang salamin sa lumang bahay. Sa isang malamig na gabi, sa isang maliit at tahimik na bayan na kilala bilang Bayan ng Pag-asa, may isang lumang bahay na nakatayo sa gitna ng isang makulay na hardin. Ang bahay ay kilala bilang bahay ni Lola Rosario, isang matandang babae na kilala sa kanyang kabaitan at pagmamahal sa mga kwento tungkol sa mga espiritu at supernatural na bagay. Ngunit ang pinakamakulay na kwento na sinasabi sa bayan ay tungkol sa isang salamin na nasa loob ng lumang bahay, ang salamin ng lihim. Ito ay isang lumang salamin. Ito ay may nakaukit na mga simbolo sa paligid nito. Sinasabing ito ay hindi basta-bastang salamin. Ito ay isang portal patungo sa ibang dimensyon, isang daanan para sa mga multo na makipag-usap sa mundo ng mga buhay. Si Lola Rosario nung nabubuhay pa siya ang nag-aalaga ng salamin, at sinasabing siya lamang ang nakakaunawa sa lihim nito. Walang sino man ang tumira sa lumang bahay simula nung pumanaw si Aling Rosario. Madalas, kapag gabi, naririnig ng mga tao sa labas ng bahay ang mga bulong at sigaw na parang mula sa kaluluwa ng mga yumao. Kaya't ang mga bata sa bayan ay iniuutos na huwag lumapit sa lumang bahay ni Lola Rosario kapag gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Ngunit sa lahat ng mga kwento tungkol sa salamin, isa lamang ang pinakamakulay, ang kwento ni Isabel, isang batang babae na napunta sa salamin at nakilala ang multo na tumitira doon. Si Isabel ay isang mahiyain ngunit mapusok na batang babae na mahilig magbasa ng mga libro tungkol sa mga espiritu at supernatural na bagay. Hindi siya natatakot sa mga kwentong pang-engkanto, at madalas niyang iniisip kung totoo nga ba ang mga ito. Isang araw, habang naglalakad siya sa kalsada pauwi, nakita niya ang lumang bahay ni Lola Rosario. Naisip niya na pumunta roon upang tingnan kung totoo ang mga kwento tungkol sa salamin. Nang dumating siya sa bahay, nakita niya na ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sa halip na umalis, pumasok siya sa loob ng bahay. Ang lugar ay madilim, at ang hangin ay parang may bigat na tila sumisipsip sa kanya. Habang naglalakad, naririnig niya ang mga bulong na tila mula sa kaluluwa ng mga yumao. Napansin niya ang isang silid na may ilaw na parang naghihintay sa kanya. Sa loob ng silid, nakita niya ang salamin. Ito ay mas malaki kaysa sa inaasahan niya. At ang mga simbolo sa paligid nito ay tila gumagalaw, parang may buhay. Hindi alam ni Isabel kung bakit, ngunit tila may isang lakas na hinahatak siya patungo sa salamin. Nang tumingin siya sa sarili niyang refleksyon, bigla siyang napalingon nang makita niya ang isang babaeng multo na nakatayo sa likod niya. "Sino ka?" tanong ni Isabel, kahit medyo kinakabahan siya. "Ako si Elena," sagot ng multo. "Ako ang nagbabantay sa salamin." Sinabi ni Elena kay Isabel na siya ay dating isang babae na nabuhay noong unang panahon. Siya ay isang manggagamot na gumagamit ng kanyang kakayahan para tulungan ang mga tao. Ngunit isang araw, naging sobra siya sa paggamit ng kanyang kapangyarihan at nagtangka siyang buksan ang portal ng salamin upang makipag-usap sa mga espiritu para sa sariling kapakanan. Dahil dito, siya ay natrap sa salamin, at hindi na siya makalabas. "Narito ako sa loob ng salamin, naghihintay ng taong makakatulong sa akin na makalabas," sabi ni Elena. "Paano ko matutulungan ka?" tanong ni Isabel. "Kailangan mong sundin ang aking mga tagubilin," sagot ni Elena. "Ngunit ikaw ang magdedesisyon kung gagawin mo ito o hindi. Ang iyong desisyon ay magdudulot ng malaking epekto, hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa iyo." Sinabi ni Elena kay Isabel na kailangan niyang hanapin ang tatlong simbolo ng kalayaan, tatlong bagay na nakatago sa iba't ibang bahagi ng bayan. Ang mga simbolo ay kinakailangan upang buksan ang portal ng salamin at ilabas si Elena. Gayunpaman, sinabi rin ni Elena na may mga panganib na kasama sa paghahanap ng mga simbolo, at maaaring maharap ni Isabel ang mga espiritong hindi maayos ang kanilang kaluluwa. Sa simula, nag-alinlangan si Isabel.
Ngunit nang isipin niya ang mga bagay na sinabi ni Elena tungkol sa kanyang buhay at ang kanyang hangarin na makabalik sa mundo ng mga buhay, nagdesisyon siyang tulungan si Elena. Naglakbay na si Isabel para makuha ang tatlong simbolo. Ang unang simbolo, ang susi na ginto. Nakita ni Isabel ang gintong susi sa loob ng isang lumang simbahan, ngunit habang sinusubukan niyang kunin ito, lumabas ang isang multong may mukhang nagagalit. Kinailangan ni Isabel na ipagtanggol ang kanyang sarili gamit ang kanyang tiwala at lakas ng loob. Ang ikalawang simbolo, ang bola ng apoy. Naroon ang bola ng apoy sa gitna ng isang madilim na kagubatan. Upang makuha ito, kinailangan ni Isabel na harapin ang kanyang mga takot at paniniwala na kayang-kaya niya ang hamon. Ang ikatlong simbolo, ang kristal na puso. Ang huling simbolo ay nasa ilalim ng isang sapa na puno ng malalim na misteryo. Dito, kinailangan ni Isabel na ipakita ang kanyang pagmamahal at kabutihan upang makuha ang kristal. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nagtagumpay si Isabel sa paghahanap ng tatlong simbolo. Nang bumalik siya sa bahay ni Lola Rosario, ipinwesto niya ang mga simbolo sa salamin. Bigla, ang salamin ay nagsimulang kumikinang, at lumabas si Elena, ngunit bago siya tuluyang makalabas, tinanong ni Isabel. Bakit dapat kitang ilabas? Ano ang mangyayari sa akin pagkatapos nito? Sagot ni Elena, ang iyong kabutihan at kabayanihan ang nagbigay daan sa akin na makalabas, ngunit ang salamin ay mananatiling nakabukas, at ikaw ang magiging bantay nito. Ikaw ang susunod na nagbabantay sa lihim ng salamin. Nang makalabas si Elena, bigla siyang nawala, at naiwan si Isabel sa harap ng salamin. Naramdaman niya ang isang bagong responsibilidad na sumagi sa kanyang balikat. Alam niyang mula ngayon, siya ang magiging tagapag-alaga ng salamin. Ang kwento ni Isabel at ni Elena ay nagpapakita na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa lakas ng katawan o sa kakayahang makita ang mga multo, kundi sa pagkakaroon ng mabuting puso at layunin. Ang bawat hamon ay isang pagsubok ng ating katatagan, at ang bawat desisyon ay nagdudulot ng malaking epekto sa ating buhay at sa buhay ng iba. At tulad ng sinabi ni Elena, ang salamin ay isang daanan, hindi lamang patungo sa ibang mundo, kundi patungo sa ating sariling kaluluwa. Ano man ang makita mo sa salamin, tandaan na ang iyong mga desisyon ang magtuturo sa iyo sa tamang landas. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.